Good morning mga dudes! Welcome back to my channel. Pasensya na po kayo mga dudes dahil hindi po tayo nakapag-vlog. Medyo matagal-tagal na rin po. Kasi nga po nasira yung ating GoPro Hero 11. Napasukan ng tubig nung nagkakite ako. Ngayon eto tarating lang ng ating bagong Action 5 Pro na DJI. Try natin mga dudes kung maganda at maayos ang kanyang services. Okay? Let's go! Hanap putik natin ating puong may kapal. Let's go! Kasama ko nga pala si Dudes Dong. Kaming dalawa lang ngayon mga dudes. Let's go! Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama. Kay Dudes Spiro TV, ganda ng kailaliman masasaksihan. Marami kang matututunan. Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama. Kay Dudes Spiro TV, kaya halika na arat sa mahal ng manibang Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama. Kay Dudes Spiro TV, ganda ng kailaliman masasaksihan. Marami kang matututunan. Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama. Kay Dudes Spiro TV, kaya halika na aral, samahan ng manibag si Dudes Spiro TV. Halika na, samahan natin si Dudes Spiro TV. Ipapakita niya yamang dagat na natatangi. Talagang mabibighani ka at maeengganyo na panoorin ang ginagawa ni Dudes Spiro. Tara, samahan natin siyang mamulot ng kaalaman at kilalanin ng lubos ang El Nido, Palawan. Mga islang nagagandahan, naglilitawan, likas na yaman ng ating karagatan. Ang maglakbay sa ilalim, baon, husay at galing, asintado sa bawat mga paparating. Iba't ibang mga kaganapan matutunghayan, talagang mag-e-enjoy sa kanyang ginagawa. Mga hakbang sa panghuhuli, lahat ay posible. Sa galing niya ay masasabihang ibang klase. Dudes Spiro TV, ating samahan sa kanyang paglalakbay sa karagatan. Ika'y sumama kay Dudes Spiro TV, ganda ng kailaliman masasaksihan. Marami kang matututunan. Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama kay Dudes Spiro TV, kaya halika na aral, samahan ng manibag si Dudes Spiro. Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama kay Dudes Spiro TV, ganda ng kailaliman masasaksihan. Marami kang matututunan. Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama kay Dudes Spiro TV, kaya halika na aral, samahan ng manibag si Dudes Spiro TV. What's up mga dudes? And now let's go back to the water mga dudes. Wow, napakaganda ng ating visibility. At ito ang ating muling pagbabalik mga dudes, dahil nga matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload sa kadalahilan ng yung ating Hero 11 na ginagamit mga dudes ay napasukan ng tubig. At talagang bago muna tayo nakapag-upload ay pumunta muna tayo sa puerto at naghanap ng ating pampalit. At ito nga, napili ko yung DJI camera natin na number 4 na siya, DJI Pro number 5 na siya mga idol. At check natin yung kanyang ganda sa ilalim ng dagat. At dahil nga malinaw ang ating visibility mga dudes, ay talagang napakaganda ng ating kuha ngayong umaga. At syempre hahanap po tayo ng isda para may ma-upload tayo ng maganda sa ating YouTube channel. At sa lahat ng mga silence viewer dyan mga dudes, naantay ko po ang inyong pag-subscribe. Ito, may tinuturo ako dito mga dudes na baby shark, kasi unang dive natin dyan ay kailangan mag-ikot muna tayo o magmasid. Tapos papailalim tayo sa hindi malalim masyado mga dudes. Ito ay kasama sa ating pag-i-exercise ng ating mga lungs. Dito nag-aantay lang ako. Kailangan sa lahat ng espero bago kayo mag-dive ng malalim mga dudes ay iyakin nyo munang makapag-exercise kayo ng inyong apnea para hindi kayo mabigla. At syempre huwag din natin pipilitin o i-push yung limit ng ating katawan. Kailangan lagi tayong may reserbang hangin pabalik sa itaas. At kung sa anumang mangyari o meron mang hindi inaasahang pangyayari gaya ng matalian ka ng iyong tali galing sa buya, ay mayroon ka pang hangin para maisalba yung iyong sarili. At syempre habang nag-iikot tayo ay unang dive natin dito, paturo-turo lang ako dito mga dudes, kasi nga yung baby shark dyan tinitignan ko, hindi naman kalakihan pero nakakaaliw na rin tingnan. At sana naman walang kasamang magulang dyan mga dudes. Kung nakikita nyo, tinuturo ko sa aking bandang kanan. Pero dito, nag-free po lang ako. Siyempre, kasama na rin pag-exercise ng ating lungs.
Dito lang to sa may Kawayan Island, sa may Buboy-Buboy. Yung paborito nating spot. At ayun nga, pagkatapos natin makapag-exercise ng mga 5 minuto ay pumunta na agad ako sa isang magandang spot dito sa may parte ng malalim. Siguro kung aking estimating is nasa 15 to 17 meters ito mga dudes. Dito naman mayroon akong coral trout grouper na gustong panain, siguro mga 1 kilo na. Ang problema nga mga dudes ay agad siyang pumasok sa butas. At dahil sa pagpasok sa butas mga dudes ay bigla akong nakita ang isang napakalaking lupa mga dudes. Ayan yung ulo niya sa dulo ng aking pana. Ayan mismo, hindi lang maaninag kaya tinira ko na lang. Ang kailangan mo lang mga dudes ay kailangan mo masintido ito. Kung hindi mo ito masisintido o may stone shot ay siguradong pahihirapan ka nito. Kaya naman mga dudes, isang napakalaking blessing ang nangyari mga dudes at nabigyan tayo ng isang napakalaking luba. At ang kagandahan pa dito mga dudes, talagang na-stone shot natin mga dudes. Sakto lumalabas yung ulo, tinira ko na lang mga dudes at talagang pag-angat ko nga, hindi na ako pinahirapan ng isdang ito at talagang tuwang-tuwa ako mga dudes dahil sa kauna-unang pagkakataon nakahuli ako ng isdang ito ay napakalaki pa ang aking nahuli. At ito mga dudes ay halos nasa 11 kilos na ang lubang ito. Talagang napakaswerte natin, buhay na mano natin ngayong umaga. At sa mga nagtatanong mga dudes kung paano ko nalaman ang kilo ng isdang ito, dahil nandito pa ako sa dagat, ganito po ko yun mga dudes. Ito po ay voice over na lang mga dudes. Bali nangyari na po ito, tinimbang na po namin ito at talagang halos nasa 11 kilos. At may mga nagtatanong din na paano ka nakakapagsalita ng ganyan habang ikaw ay naglalangoy sa ilalim ng dagat. Hindi po ako nakakapagsalita mga dudes sa ilalim ng dagat. Ito po ay voice over lamang. Ano po? Pagkatapos namin ma-edit ang video ay aming ginagawa ng voice over, kaya naman po habang pinapanood nyo ay meron kaming kwento para malaman nyo ay maintindihan nyo kung paano namin sinagawa ang paghuli sa mga isda. O ayan, sana po nabigyan ko ng kasagutan ang inyong mga tanong mga idol. At dito nga mga idol, dahil nga sa laki ng isdang to ay nahirapan akong tanggalin yung ating bala sa kanyang ulo. Kaya minabuti ko na lang muna na bumalik sa bangka at doon ko na lang isagawa ang pag-aalis ng aking bala sa kanyang ulo. At syempre, ma-secure na rin natin ang ating unang huli sa umagang ito. So, napakasaya ko talaga mga dudes dahil first time ko talagang makahuli ng ganito kalaking isda. At dito na ako sa bangka mga dudes dahil dito ko planong tanggalin yung bala ng ating pana. Kung napapansin nyo mga dudes, yung ating visibility ng tubig ay napakaganda sa araw na ito dahil katatapos pa lang ito ng amihan dito sa El Nido, Palawan. Kaya pinuntahan agad namin yung paborito naming spot. At saka totoo lang mga dudes, yung spot na pinanaan ko ng isdang ito ay lagi kong binabalik-balikan yun at wala akong nakikitang isdang ito. Maliban lang sa araw na ito talaga nagpakita siya. At itong ibig sabihin na kung magpapahuli talaga sa'yo ay magpapahuli talaga sa'yo mga dudes. Kaya napakalaking blessing. Ayan nga po mga dudes, pagkatapos kong mai-secure yung ating isda ay bumalik na agad ako sa dagat at naghanap ulit ng panibagong posible nating matira dahil nga napakaganda ng ating visibility ngayong umaga. Dito naman sa may bato mga dudes ay paborito ko rin itong spot. Hindi siya malalim pero mayroon siyang creek o drop off, kaya dito nag-aabang-abang lang ako at umaasa na lumapit yung mga isda na nais nating panain. Dito mga dudes maganda magtawag ng isda dahil nga sa unang pagkakataon ay kailangan hindi sila mabulabog. Dahan-dahanin mo silang papuntahan sa malalim. Pero dito mga dudes, ang ginagawa ko sa spot na to ay nagfi-fish ko lang ako. Kung wala akong makuha ay umaangat lang ako ulit at bumabalik lang ulit at patuloy pa rin sa pag-fish call hanggang sa may lumapit na isda. At dito nga mga dudes, sa pangalawang pagsisid natin ay may napansin tayong isang grupo ng mga maiitim o mga surgeon fish, kaya naman minabuti nating dumapa agad. Ang ginagawa ko mga dudes ay talagang bago ako bumalik dito sa area ng ito ay nagpapahinga ako ng mga 2 to 3 minutes para naman maganda yung aking condition kapag nagpailalim ako at talagang sigurado kung mapapalapit ko yung isda bago ako bumalik sa ibabaw. At ito yung nangyari mga dudes nung tinawag ko yung mga surgeon fish.
Ayun, isang napakagandang tira mga dudes, at nakuha natin yung isang uri ng surahan na tinatawag, o yung baklang surahan dito na tinatawag natin. Slender, family rin siya ng slender unicorn fish mga dudes, pero ito ay walang sungay sa noo. Kaya ito ang ating unang isda. Simula nung nang bumaba tayo at na-secure natin yung malaking isda, ay ito ang ating pangalawang isda sa araw na ito. At pagkatapos nga natin masecure ang ating huli sa araw na ito, ay agad-agad akong bumalik sa ilalim upang matingnan pa kung nandyan pa yung mga surgeon fish. At kung wala naman, ay makapag-decision tayong lumapit sa ibang parte ng area ito. At dito nga, habang hindi sila lumalapit, ay nagdesisyon na akong bumalik sa ibabaw upang lumipat ng ibang spot para naman makadagdag tayo ng ating pambenta. Dito mga dudes, nung wala na ako napansin mga surgeon fish dun sa may bato, ay nag-adjust ako ng konti dito sa may malalim na bahagi ng area na ito, at lumapit ako dito sa isang bato, nag-fish call. Nag-pre-po lang ako mga dudes para may-save ko yung aking oxygen. The more kasi na gumagalaw ka ng mabilis mga dudes, ay nababawasan din yung oxygen sa iyong katawan. Kaya mainam na lamang na mag-free fall ka na lang upang makatipid ka pa ng oxygen at makapaghintay ka ng medyo matagal-tagal sa ilalim. Dito mga dudes, may nais akong tirahin dito, isang uri rin na surahan sa aking harapan. Pero habang nagpifish call ako, ay lumilingon-lingon ako sa aking kaliwat kanan, baka sakaling may mga mataas na kuryosidad na lumapit na isda ay ating mahuhuli. Pero sinasabi ko nga sa inyo mga dudes, kung talagang walang lumapit, ay huwag nyo nang pilitin yung inyong sarili, dahil dito nagmumula yung shallow water blackout. Marami naman pagkakataon na pwede kang bumalik. Ang importante lang naman ay ma-secure mo yung inyong sarili at makapagpahinga ka ng matagal sa ibabaw bago ka muling bumalik sa ilalim. At dito mga dudes, ay may napansin na tayong lanuwan o grupo ng lanuwan dito, yung anday-anday na tinatawag. Ito mga dudes, kailangan mo lang talagang mag-itik ito o ma-stone shot para hindi masyadong gumalaw. Kagaya nyo mga dudes, hindi natin na stone shot, kaya may posibilidad na lumaki yung sugat ng isda at makabitaw. Pero kung sa gitna naman siya tinamaan mga dudes, ay ma-secure din yan. Ang importante lang naman natin mga dudes ay hindi siya masugatan at makabitaw, dahil nga sayang din naman kung makakabitaw tapos may sugat ang isda, ay mamamatay din lang naman. Kaya ito mga dudes, yung isdang ito ay anday kung tawagin dito sa amin, at ayon sa kanila ay napakasarap itong ikilaw. Dito mga dudes, yung anday na ito, yung lanuan na ito ay napakarami sa spot na ito. Kaya mga dudes, pinapana ko ito dahil marami nagre-request sa atin ng panahin ito, dahil nga napakasarap itong kilawin. At pagkatapos nga nating may secure mga dudes yung ating nahuling anday, ay bumalik tayo sa isang bato na kung saan nagdapa tayo kanina at nag fish call. Binalikan kong area ito mga dudes dahil napakagandang spot ito kapag magkakaroon ka ng tinatawag na fish call. Lahat ng mga mataas ang kuryosidad na isda ay agad nalalapit dito. Kagaya na lamang ng ginawa kong ito. Dito mga dudes, ganun ulit ang ginawa ko, free fall tapos fish call. May napansin ako mga dudes, grupo ng mga badlon o golden trevally na tinatawag sa areang ito. Ang kasamaang palad ng mga dudes ay hindi natin napana, kasi nga mga dudes ay talagang takot na takot pa sila. Ayan mga dudes, yan ay halos nasa 10 piraso na umaali-aligi dito lang sa area ko na ito. Inaantay ko pa rin sana mga dudes na lumapit, at pinipilit ko talagang magtiis pa ng kunting minuto, kunting segundo para naman makuha ko yung gap o yung range bago ko sila panain. Pero hindi talaga nangyari mga dudes, at hindi ko na lang pinilit dahil mahirap na, baka mahilo pa tayo dito. Kaya bumalik na lang muna ako sa ibaba mga dudes upang kumuha at makapag-relax muna.
At habang nagpapahinga tayo sa taas mga dudes, ayun dumaan na naman yung anday kaya binaba ko agad ito mga dudes at tinira. At sa kabutihang palad mga dudes ay na-stone shot natin ang isdang ito at hindi na tayo pinahirapan. Marami ng pagkakataon mga dudes na napana ko yung mga isdang ito ngunit hindi natin na-stone shot. Ang kadahilanan ay mabilis silang nakakawala dahil nga sa lambot ng kanilang katawan at nakakabitaw sila mga dudes. Kaya naman mas mainam na ma-stone shot natin yung mga ganitong isda para naman sigurado tayong makukuha natin. Dito mga dudes, habang hinihila ko pa ibabaw yung isdang anday ay ayun sa ilalim ko napapansin nyo yung mga kasama niya. Umiikot-ikot lang sa atin mga dudes at hindi talaga umaalis. Kaya ngayon na habang kinukuha ko ito ay iniisip ko na kung katabi ko si Dudes Dungdung ay makakapana pa siya ng ganitong mga isda. Dahil nga mga dudes, habang tinatanggal ko yung isdang anday nito sa aking pana ay nandyan pa rin sila sa baba at hindi sila umaalis. Pagkatapos na mahuli natin anday, lumipat ako sa unang parte ng islang ito mga dudes at dito nag fish call ako at naghihintay ako ng kung ano mang pwedeng lumapit na isda. Sa harapan ko maraming parrot fish kaya inaasahan ko na may kakaibang isda o ibang isda anong lalapit sa atin dito. Pero habang nag-fish call ako mga dudes ay wala tayong napansin na lumalapit hanggang sa pagbalik ko na aking paningin dito sa kanang bahagi. Yun, lumapit ang isang kitong kaya naman ito ang ating kinuha para pandagdag sa ating pambenta. Ang isdang kitong mga dudes ay madali lang hulihin lalo na't kung nakapailalim ka at nag-aabang ka ng mga posibleng lalapit. Isang fish call mo lang mga dudes kung may mga kitong sa paligid mo ay unti-unting lalapit yan sila at saka mabilis mo silang mapapana dahil nga sa lapad. Ang kailangan natin pag-ingatan dito mga dudes ay iwasan nating matinik ng kanyang mga spike sa likod dahil kahit papano mga dudes ay mayroon pa rin yung venom at talagang napakasakit niyan. Kaya mas mainam na hawakan mo siya sa kanyang parteng hasang. Dito mga dudes, habang sa ibabaw ko may napansin akong oriental sweet lip sa batong ito. Ngunit nung dahan-dahan na akong pailalim upang panahin siya ay nagtago naman siya sa butas na ito. Kaya ang ginagawa ko mga dudes ay pinipilit ko magkaroon ng fish call o tumawag sa kanila para kahit papano ay lumapit. Pero maingat na ang isdang ito, siguro mga dudes nakadaanan ng pagpana kaya kahit anong gawin natin paghihintay ay hindi na talaga siya lumabas. Ito, back to basic. Ito hanggang nakita natin mga dudes ang dalawang naglalayag na kitong sa ilalim kaya naman sinundan na natin to. At nung makuha natin yung magandang gap ay atin ang tinira at atin naman nakuha. Pandagdag pa rin natin ito mga dudes pambenta sa araw na ito. Dito mga dudes, pagkatapos ma-secure yung ating kitong ay may napansin na naman tayo isang kitong dito sa ating unahan at siyempre agad-agad natin itong binaba at nung makuha na yung kanyang tamang distansya ay tinira na natin ngunit ito ang nangyari. Nako, anak pala ni Bintamling ang isdang ito mga dudes kaya hindi natin nakuha. Sa pangalawang pagkakataon mga dudes ay dito tayo sa may parteng mababaw ngunit sinusuot ko, madalas ko tong sinusuot yung ilalim ito dahil kalimitan may napapansin akong ditong isda. Pero sana ngayon ay may makita pa tayo. Ito ay sa ilalim ng bato mga dudes at napakaluwang ang ilalim nito. Nung isang beses mga dudes, nagtry ako mamana dito ngunit hindi ko rin na-upload. Ay nung nagpana ako ng isang kitong ay hindi ko tinamaan ang kitong at dito lumabas yung mga big eye tribali at napakarami nila mga dudes ngunit hindi ko sila napana dahil nga hindi ko pa nakakabit yung ating bala sa ating pana. Pero ngayon mga dudes, sinubukan kong suotin yung ilalim wala tayong nakita. Kaya naman panibagong pagsisid mga dudes, ganun ulit. Kitong ulit yung ating punteriya at medyo malalapad nito. Plano ko ito mga dudes na i-double kill pero habang naghanap ako ng pagkakataon ay namili na lang ako ng isa sa kanila kaysa naman wala tayong mahuli at ayun naman, tinamaan naman natin.
Ayun, tinamaan naman natin mga dudes ang isdang ketong, kaso nga lang ay sumabit yung ating pana sa bato na kailangan pa nating ma-retrieve. Kaya naman nung makapagpahinga na ako ng 1 minuto ay aking binalikan agad at i-secure ang ating isda. Isa sa mga dahilan kung bakit lagi kong inuhuli ang isdang ketong ay dahil sa bukod sa masarap siyang prituhin ay masarap din itong isigang. At syempre kapag nilagay natin ito sa ating munting talipapa ay mabilis itong maubos at mabili ng ating mga customer. At pagkatapos natin may secure yung isdang ketong mga dudes ay pumunta ako sa isang malalim na bahagi ng iryang ito. Dahil nais kong magsagawa ng ambush, baka sakali may mga lumapit pa o may makita pa tayong iba't ibang uri ng isda na mataas ang kuryosidad na lumapit sa atin ay ating mapapana. At habang nandito nga tayo sa ilalim, may nagsagawa tayo ng pagtawag o fish call. Pero kung habang walang lumalapit mga dudes ay huwag na natin pilitin ang ating sarili. Ang importante mga dudes ay ma-secure natin yung ating sarili at hindi tayo magkaroon ng tinatawag na shallow water blackout. Kaya nga sinatawi ko sa ating mga kapwa pero mga dudes, huwag niyong pilitin ang inyong sarili at huwag i-push yung limit. Kung nakakaramdam na kayo na halos magbibitin na kayo sa hininga ay madali na kayong bumalik sa ibabaw at huwag nyo nang hintayin yung isda pa lumapit sa inyo dahil maraming pagkakataon na pwede kayong bumalik at magsagawa ulit ng panibagong pagsisid. At ito nga mga dudes, habang pabalik ako sa ibabaw ay nakita ko si Dudes Dungdung na nandun na sa bangka at naghihintay sa atin dahil nga tinatawag niya na ako upang kumain ng ating tanghalian. Dito habang papunta ako sa bangka mga dudes, na ako nakita ko naman ang grupo ng mga tanigi dito mga dudes. Hindi naman kalakihan pero hindi ko na rin kasi mga dudes napana ng maganda dahil nga hindi pa rin nakakabawi ng ating hangin. Galing lang tayo sa ilalim. Tinira ko na kaagad mga dudes kahit malayo pa at ito nangyari. Napunit agad mga dudes at hindi natin ako yung tanigi. Sayang din. At dito pabalik na ako sa bangka at nasa 2:00 na ng hapon mga dudes. Babalik pa lang tayo sa bangka dahil nga inikot natin yung islang ito. At ayun nga, naghihintay natin si Dudes Dungdung. Inaantay niya na ako para kumain kami ng tanghalian. Kasi dumating kami dito mga dudes sa 11:00 na, kaya naman pag-ikot ko ay ito, 2:00 na ako nakabalik sa bangka. At pagkatapos nga mga dudes ng mga 1 oras sa pagpapahinga, pagkatapos kumain ay bumalik ulit tayo sa dagat at ating i-continue ang ating panguhuli ng isda. Dahil nga naman pahapon na rin ito at sana naman makadagdag pa tayo ng iba't ibang uri ng isda para may pandagdag tayo sa ating pambenta. Kaya hindi na kami nagsayang ng oras mga dudes at bumaba na agad kami ni Dudes Dungdung. At dito mga dudes sa aking unang dive, eto nakakita naman tayo ng anday. Syempre ang dami nila mga dudes kaya mamimili na tayo ng isa. Ayun, napakagandang pagtama ulit mga dudes ay nasintido ulit natin at hindi na tayo pahihirapan. Kasi mga dudes kapag napana mo ito sa tabi ay kailangan pang alalayan na hindi ba punit dahil kung pupwersahin mo ito kahit hindi kalaki ang isda ay mabilis itong makawala. Kung napapansin nyo mga dudes habang hinaangat ko yung isda, ayun, may mga kasamaan siya na lumalapit sa kanya at plano siyang tulungan siguro. Pero habang nandyan lang sila mga dudes ay kailangan mailod natin ang pana at para makadagdag pa ulit tayo. Dito mga dudes, habang nandun ako sa ibabaw, hinahanap ko si Dudes Dungdung dahil nga ayun sila napakarami pa. Kung katabi ko si Dudes Dungdung mga dudes ay makakapana rin sila ng anday. Kaya naman dahan-dahan kong nilapataas ang aking huli para hindi mabulabog yung kanyang mga kasamaan. At pagkatapos kong may secure, sana naman ay maikas ako kagad na plana at plano kong babayin ulit ang mga anday na ito. Eto nga, pagkatapos natin may secure ang isdang ito, ayon pa rin sila sa ilalim mga dudes, hindi pa rin umaalis yung mga anday. Kaya naman nagmamadali akong ikasa yung pana natin para naman makadagdag pa tayo dahil dumadami sila mga dudes. At sa ganitong pagkakataon ay hindi mo na sila hahanapin, kusa na lang talaga silang lumalapit. Kaya ang kailangan mo lang ay mailod mo kagad ng iyong pana habang nandiyan pa sila sa ilalim. At ito ang nangyari mga dudes. Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama. Kahit Dudes Espiro TV, ganda ng
Ang sarap sa pakiramdam mga dudes na sila na mismo nag-iintay sa'yo para hulihin mo sila. Talaga namang dito natataranta na talaga ako na sana naman malud ko kagad ng pana para naman may madagdag akong antay. At makahuli pa tayo ng isa pa para bago sila umalis. Kaya naman nagmamadali ako nito mga dudes at kailangan ko talagang malud ito at makakuha pa ako ng isa sa kanila. Kaya naman sa akin pagmamadali mga dudes ay naisagawa ko rin yung pag-aayos ng aking pana at paglulod. Kaya nung matapos ko maglud mga dudes ay ito, hindi na ako nagatubili. Binaba ko na ulit mga dudes. Kaya ito naman ang ating nahuli. Bang! Isang napakagandang pagtira mga dudes. Tinamaan ulit natin yung antay. Kaya naman sa unang pagkakataon ay nakadalawa agad tayo mga dudes sa isang baba lang. Hindi na natin pinatay ang ating camera dahil nga nandyan lang sila sa ilalim. At dito mga dudes, napansin nila na talagang kailangan na nila maghiwa-hiwalay ay ayun, sa ilalim. Nagtry pa rin ako na iakyat yung isda nito na hindi nabubulabog yung iba para sa naman sakali na makadagdag pa talaga tayo. Kung napapansin mga dudes, nandun pa rin sila sa ilalim. Ito mga dudes, medyo napababa yung pagtama kaya iniingatan kong hindi mapuwersa dahil talagang makakawala ito. Dahil nga sa lambot ng kanilang katawan. At pagkatapos ko masecure ito mga dudes, yung isdang ito ay ayun, pumana tayo ng giant Toblerone na tinatawag. Kaya hindi ko na na-video ang aking pagpana ay nakuha naman natin yung isdang ito. Ito mga dudes ang literal na GT na tinatawag o giant Toblerone. Ito pinana ko mga dudes dahil syempre may mga kaibigan tayong nais makatikim ng tinatawag na giant Toblerone. Pang-ihaw lang daw nila kaya pinana ko na rin yung isdang ito. Dahil sa mababaw lang siya, hindi na ako pinahirapan. At dito nga pagkatapos natin may secure ang giant Toblerone mga dudes, bumaba ulit tayo dahil nakasalubong na natin ang grupo ng mga anday Ulan-1. Syempre, kukuha ulit tayo ng isa at isang napakagandang pagtira mga dudes. Talagang na-stone shot natin yung isdang ito. Pandagdag na ito mga dudes sa ating mga nahuli kanina. After ma-secure ang isang huli natin ngayong hapon mga dudes ay nagpakita sa akin ang yellow dot trevally o family siya ng golden trevally kaya naman tinawag ko at kunting fish call. Nung makuha ko yung gap, akin ang tinira. Ang kasamaang palad ng mga dudes ay napababa ng konti yung ating tira na kadahilan ng pwede ito makabitaw kaya isi-secure natin ito mga dudes. Hindi ko halos binitawan ang hawakong lubid mga dudes, talagang binibigyan ko ng tension kasi ayaw ko, baka tinatatakot ako mga dudes na magkaroon ng pagtiklop yung ating flappers. Kaya habang paibabaw ako mga dudes ay hawak ko pa rin yung lubid na nakukunik sa ating pana para hindi naman siya agad-agad matanggal. At ito mga dudes, ang pagkakataong ito hindi ko pinupwersa mga dudes dahil nga alam ko napababa yung ating tira sa isdang ito. At habang inaalayan ko mga dudes ay bigla naman tong inatake ng baby shark. Kaya akala ko kakainin ng pating yung ating huli. Ayun, napapansin nyo mga dudes, gustong kainin ng pating yung ating nahuling isda. Nung bigla naman tumakbo yung ating nahuli ay agad na rin umalis yung pating na gustong kumain sa kanya. At habang inihila ko to mga dudes ay talagang nagsasabi ko sa sarili ko na huwag kang bibitaw dahil sayang ito. Nasa 3 kilo na rin pala ang isda ito mga dudes at tinitiya ko na madaling ibenta yung isda ito dahil paborito ito ng ating mga customer. Itong mga uri ng isda na to mga dudes ang isa sa mga mataas ang kuryosidad. Kaya natitiya ko pag nakita mo isang fish call mo lang ay agad-agad itong lalapit. At ayun, na-secure na natin ang ating yellow dot trevally. Talaga namang madadagdag na ito sa ating mga pambinta mga dudes at napakalaki nito. Itong isda na yellow dot trevally ay bago lang ako nakahuli ng halos na sa 3 kilo. Kalimitang mga nahuhuli ko na ito mga dudes ay lampas na ng tag 1 kilo. Kaya isang magandang blessing. At kunting-kunti na lang mga dudes ay makakabitaw na talaga siya.
At habang ang naisecure natin ang isdang ito ay nagmadali tayong magload ng ating pana dahil meron na namang kawan mga dudes ng another part of Trevally, another kind of Trevally na hindi ko alam kung anong pangalan ito pero almost familiar siya ng Golden Dot Trevally. At ang dami talaga nila mga dudes. Sa pagkakataon nito kailangan mong pumili at hindi ka matataranta mga dudes, otherwise mawawala sila nang hindi ka nakakapana. Kaya kailangan mo mag-focus ng isa lang mga dudes para makahuli ka. At yun nga ang aking ginawa. Pinili ko kagad mga dudes yung good size mga dudes, kaya naman nung mapana ko siya ay talagang tuwang-tuwa ako at ganun din ang ginawa ko mga dudes. Hindi ko pa rin na pinakawalan ng tension na nakakunik sa ating pana para hindi magsarado yung ating flapper. At ang dami talaga nila mga dudes, first time ko maka-encounter ng ganito. Talagang tuwang-tuwa ako mga dudes. At habang binabato ko nga sila mga dudes, hindi sila umaalis dyan sa ilalim. Umiikot-ikot pa sila. Hindi ko nga binabatak mga dudes, hindi ko inihila ang ating huli dahil hinahanap ko si Dudes Dongdong. Kung malapit lang siya mga dudes ay hindi ko talaga iaangat muna ang isda at hahantayin ko munang makapagpana si Dudes Dongdong. Pero nung nakita ko na malayo siya sa akin ay nagdesisyon na ako iangat yung isda kaysa naman na makawala at sayang din naman ito. At halos 3 kilo na rin pala ito mga dudes. Tuwang-tuwa talaga ako mga dudes nung nahawakan ko na yung isang uri ng Trevally na ito. Pero umaasa pa rin ako na hindi lalayo yung mga kasama nito. Kailangan ko lang munang mai-secure. Alam niyo mga dudes, sa tingin ko napakasarap isigan yung isdang ito dahil at ito na-secure na natin mga dudes. Pagkatapos nga ito nakapana ako ng malaguno pero hindi siya kalakihan. Hindi ko na rin na-videohan dahil isang mabilis na pangyayari. At ito naman mga dudes, may nagpakita na namang anday kaya tinira ko na. Sayang din naman. Eto na naman sila mga dudes. Ang grupo na naman sila at ayun, napana naman natin mga dudes at nakadagdag na naman tayo sa ating pambenta. Pagkatapos nga nating may secure mga dudes ang ating nahuling anday ay bigla ko na lang nagmamadaling nagload dahil si Dudes Dongdong tumatawag sa akin na marami daw na Trevally yung kanyang spot kaya nagmamadali akong puntahan dahil nakita ko may dalawang nagpuputi sa aking harapan. Hindi ko napansin na naka-double shot pala siya mga dudes. Nagpapatunay lamang na marami talagang kawan sa kanyang pwesto kaya nagmamadali akong mag-load mga dudes dahil ayon sa kanya nandyan pa yung mga isda na kanyang pinana at may mga kasama. At grupo-grupo sila mga dudes dahil kung nakikita nyo mga dudes, isang tira niya naka-double kill siya. Kaya naman nagmamadali ako mag-load mga dudes, nagbabaka sakali na maabutan ko pa yung mga kasama nito. At ayun nga mga dudes, pagkatapos nga ako mag-load ay agad-agad akong bumaba kahit hindi pa ako masyadong nakarecover ng ating lance. Pero hindi ko na talaga naabutan mga dudes dahil bitin na rin ako sa ating hininga. Kaya pinuntahan ko na lang si Dudes Dongdong at pinakita niya sa akin ang kanyang nahuli. 2 Trevally mga dudes sa isang tira. Ang galing talaga mga dudes, talagang tuwang-tuwa si Dudes Dongdong kasi sa unang pagkakataon daw nakahuli siya sa ng Trevally sa isang tira lang ay nakadalawang pana siya. Ating malaking lupa. Wow. Ay, may giant tubleron pa. Lupa. Ito yung mga anday. Oh, syempre ito ang paborito. Yan. 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 Nice. Sabi. Power. Sa loob. Yan. Salamat sa blessing mga dudes. Talagang bonggang natin blessing ngayon. Tayo, uwi na. Let's go! Heto, uwian na mga dudes at habang pauwi tayo mga dudes ay dako muna tayo sa shoutout. Shoutout para sa Zambales for Fishing, bagong kaibigan natin mga dudes, salamat sa pagbisita. At syempre kay Kabugsay TV, patuloy po natin i-shoutout si ating kaibigan sa Kabugsay TV. And then of course, shoutout din kay Kim ng Pasadena. Ito talaga isa nating masugid na subscriber. At syempre hindi na natin nalilimutan ang ating bagong kaibigan si Mian Finis. Malayo-layo ang bahay nito. Pa-shoutout na rin kay Alvin Finis sa inyong mister. At syempre wag na kalimutan si Cindy Paulino. Ito talaga mga dudes, mas malayo ang bahay nito. Okay, sa lahat po ng gusto magpa-shoutout dito, wag po kayong mag-atubiling mag-comment sa ating mga current videos. Pag nabasa ko po yan ay hindi po ako magsasawang i-shoutout kayo mga dudes dahil kayo po ang aking magigiting o mapagmahal na subscriber.
At maraming salamat mga dudes sa inyong patuloy na pagsuporta at salamat din sa ating pong may kapal sa pag-iingat at sa mga blessing na binibigay niya sa atin. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Dudes Pero TV, mga dudes, I need your subscription. Thank you very much mga dudes and God bless us all. Alright, dito na tayo mga dudes.